What is up guys, Real Austin here. Welcome back to my channel. And for today's video, kwentuhan tayo dito tungkol sa auto. So I'm using MX-5 Mazda. Ito yung nagiging daily driven car natin because of the oil price. Sobrang taas. Si Miata, yung 1,000 ko, nakaka 3 days din naman ako going back and forth sa work, tapos sa bahay. So ganun lang yung routine. So ito yung ginagamit natin lagi. And so far na tayo, first PMS kay Mazda. Pero this time hindi ko dinala sa Mazda Makati kasi medyo bad experience ako doon kay Mazda Makati sa after sales sa service nila. Pero doon sa sales, wala akong masabi doon. Magaling ang sales nila. Maayos kausap, napaka-smooth ng transaction. All in all, maganda yung experience ko doon kay Madam sa sales. Kaso lang nung nandito na sa service, doon na nagkaalaman. So luckily nakahanap tayo ng isa pang branch nung Makati. May isang branch siya na nasa Santa Rosa. So dinayo ko yun guys kasi yung wiper arm nung etong MX-5, si Batman. Ang tawag ko guys dito sa auto na to si Batman. So ang wiper arm ni Batman, dahil nga kinalas-kalas yung sa unahan, nagpalagay tayo ng front strut bar para sa suspension support. Pagkabit ng arm, hindi na naka-align guys. So parang ang taas ng arm. Kaya trinay kong ibalik yung arm. Unfortunately, na found out ko na parang puwersa yung arm doon sa bolt. 'Di ba may bolt yung sa arm na bago mo makalas, may parang bolt siya doon. So nung tinatanggal ko na siya, ayaw matanggal. Kahit anong gawin mo. So dinala ko sa sa Santa Rosa, yung branch nila. And kahit sila nakabitaw sila ng salita na na puwersa to na ikabit, and hindi man lang chinek na naka-align. Siyempre, of course, mahal yung sasakyan mo. Siyempre, pag mahal yung sasakyan mo, expected mo premium yung service na ibibigay sa'yo, diba? Kasi yung maliliit nga sa sasakyan, pag ang sasakyan mo maliit lang, yung mga hindi naman ganun kamahal, expected mo pa rin, di ba, na maayos yung gawa. O what more yung mga okay na sasakyan, di ba? Yung mas okay na sasakyan pala. Siyempre, yung expectation mo mas mataas. Kaso lang, dahil nga pangit yung experience ko dun kay Makati, dinala ko na lang Santa Rosa. All in all, kay Santa Rosa, dun tayo nag-PMS. Napaka-smooth ng transaction. Nagpakabit din ako doon ng parang support din sa ilalim, pang-ilalim. Para sa, ang alam ko, suspension din yun eh. Yung parang mga bracket. Para mas maganda yung mga cornering. Yun na lang kasi ang kulang ko na wala kay Makati. So, kahit siguro meron sila kay Santa Rosa pa rin ako magpapakabit. And ano po ba yung pinagawa natin bukod sa PMS? Siyempre wala tayong binayaran guys sa PMS kasi 5 years ang offer ni Mazda sa PMS. Every 10,000 or 6 months. So maganda doon kay Mazda kasi i-remind ka nila na PMS na ganyan mag-schedule ka na, ganon. So
pinaschedule na natin to para mas magandang gamitin. And ano bang ano ko dito? Wala ako ditong reklamo guys sa sasakyan na to. Kahit araw-arawin kong gamitin, kung hindi ako mag-iinaya, kahit siguro abutin ng 100 plus yung mileage nito, gagamitin ko pa rin to hanggang sa mag ano to, mag-age siya. Parang ang ganda, iba yung comfort ng ride nito, iba yung comfort ng ano. Hindi ko siguro masasabing comfort, pero yung experience ng ano, ng driving nito, iba, maganda talaga. Parang ang baba mo sa kalsada. Tapos yung takbo mong 70, akala mo ang bilis mo na. Ganon ang ano, experience niya. Eh, hindi mo kailangan ihataw. Parang feeling mo mabilis ka lagi. Tapos syempre yung top down. Yung top down guys, pag paminsan siguro pagkagabi, pag walang ano araw, tsaka pag hindi masyadong maalikabok yung ano, yung dinadaanan ko, pwede mag top down. Pero ang downside kasi noon, pag nadaan ka sa mga maalikabok na lugar, halimbawa yung may mga construction, patay ka. Papasok yung alikabok sa loob. So yun yung downside noon. Pangit na experience yung gano'n. Mas okay pa din yung ano, yung ano tawag dito, yung magta-top down kapag pag hindi maalikabok yung ano, yung kalsada. Okay yun. Tapos ano pa ba masabi ko dito? Maganda yung Bosch eh. Siguro lahat na sila nagta-transfer na sa Bosch na speakers or sound system, kasi yung sa isa kong auto naka-Bosch na rin yun. Saka yung mga newer models na auto, puro Bosch na eh. So far magandang sound ng Bosch eh. Walang problema. Ano pa ba ang ano dito? Yung aircon nito guys, ipaglalaban ka talaga kahit tirik na tirik yung araw, paglalaban ka talaga. Wala akong ano dito, problema. Yung aircon, yung ano niya, yung takbo, napaka smooth. And ang ano lang nito, ang ayaw ko lang na isa lang naman dito ang ayaw ko sa sasakyan na to, na sa tingin ko magkukos ng problema in the future kapag hindi mo naiintindihan ng sasakyan. Ang nakakaano dito guys, ang nakakatakot na features nito, yung iStop. Yung iStop features nito. Kasi by default, itong iStop na to, naka-on to. So ang problema nito guys, pag naka-on siya, halimbawa na traffic ka, no, tapos nag-stop ka, once na tinapakan mong preno, patay ang makina, mamamatay ang makina. Parang yun sa motor, parang ganun yung ginawa nila. So syempre pag namamatay yung makina mo, naka-on pa rin yung ano mo, yung auto mo, gumagana pa rin lahat. In short, makina lang talaga yung namatay. Alam mo naman kapag makina ang namatay, yan ang nagpapatakbo ng entire ano, 'di ba? Entire car. So ang problema, una, madadali battery mo doon. Kasi syempre naka-AC ka eh. Tapos naka-radyo ka. Lahat ng component mo dito gumagana. Yun. Isa, battery. Eh, ang battery nito, magkano? Mahal din. Diba? So, pangalawa, yung starter. Yung starter ng sasakyan.
Just imagine, ma-warn off ka agad yung starter mo kasi syempre pag ano mo dito sa Manila, dito sa kahit naman saan dito, pag na-traffic ka, mag-ihinto ka talaga eh. Tapos stop and go dito lagi, stop and go. 'Di ba? So, dali ang starter mo dito. Kaya ako, ang ginagawa ko, before ako mag-take off, talagang ino-off ko yung i-stop kasi may button naman siyang option to turn it off. Pero syempre, minsan pag ginagamit mo yung sasakyan mo, nakakalimutan mo din. May mga times na paggamit ko siya, bigla na lang siya namamatay pag tinatapakan ko, lalo na pag na-traffic ako. Katulad ngayon, na-traffic ako. Ayun. So namamatay siya. Ayun yung nakakatakot na features nito. Kasi dalawa ang laging madadali dito, battery, starter. So sana magawa ni Miyata or ni Mazda ng way para ma-disable to, na yung parang option ng tao kung gusto niyang gamitin or hindi, na hindi na mag-press ng button kung may OBD sila na pang-disable nito, kung may way sila sa computer nila na pwedeng i-disable to, mas okay kaysa naman, alam niyo yun, yung papindot-pindot ka dito, parang hindi magandang option yun, hindi magandang option na ganun. Kaya sana magawa ni Mazda na i-disable siya, may way. Kasi ito wala talaga, guys. Yun lang yung pangit dito, guys. Other than that, yung ride, yung experience ko dito, yung top down, yung engine, yung looks, yung yung pagiging compact, talagang pasok na pasok sa gusto ko. Yung feeling mong kayong dalawa lang ng auto mo, ganun. So ayun, yun lang muna as of now ang pwede kong maikwento sa inyo. And pag nagamit ko yung isa, yun, doon tayo kwentuhan ulit tayo doon sa isang sasakyan. Si Bumblebee naman yun, guys. Eto si si Batman. So tawag ko dito si Batman. Okay, so hanggang dito na lang, guys. This is Real Austin. You always ride safe and peace.